Diba? Pag-usapan natin yung pro-China. Diba? Yung mga politician na nagsasalita na wag bumoto ng pro-China. Yung mga tao na sinasabi ng mga pro-China daw tayo na porke nagiging realistic lang tayo sa ating mga sinasabi, babanatan ka ng pro-China. Diba? Yan, pinapalaman ko na. Yan. O, diba? Kumakain ba kayo ng ganyan? We are not pro-China, but we want peace with China. That's so true. Kasi they don't need us. Hindi tayo kailangan ng Chinese. Ng China. Ng Chinese tuloy. Okay, yes. Alam nyo ho, hindi na nga natin pag-usapan dito kung solid Duterte ka or Pinklawan, Dilawan. Pinklawan, Dilawan, Green, Red. Si Congressman Rodante Marcoleta sa darating na halalan, huwag niyong kakalimutan, okay? At saka ang Duterte, yan, si Attorney Vic Rodriguez, Jimmy Bondoc, Pastor Kibuloy. Huwag ko kayo maniniwala sa paninira kay Pastor Kibuloy, lahat ho yun kasinungalingan. Kaya nga ho, yung ginawa sa kanya, tinry siyang pakulong, dinidemanda siya katulad ng ginagawa kay PRRD dahil po alam nila na magaling siya, na kaya niyang mabago or may maiko-contribute siyang totoo sa ating bayan. Yung una, yung first 10 priority ho natin yan, yung Duterte. Yung mga kasunod, choice yun na ho kung ano, di ba? Pero kasi ako, yun ang gagawin ko. 10 lang. Ayun, again, okay, let's talk about this. Kasi, di ba, ang daming trolls. Di ba? Ang daming trolls na, di niya ba nahalata na lahat ng dumidepensa sa Duterte or kumakalaban, hindi naman kumakalaban, like nagko-comment or nagki-criticize sa government, mapapansin nyo sa account nyo or sa mga post, ang daming trolls. Yung mga biglang magko-comment, sabay-sabay sila, pagkakaisahan ka. Tapos, pag-usapan natin, yun ang unang natin pag-usapan. Tapos, iisa yung naratibo nila. Depensahan, tapos pro-China ka. When you try to think about it, talagang scripted yung ginagawa nila. You know why? Meron kasing nag-hire na mga consultant kuno. Eto galing to sa mga ano ha, galing to sa congressman mismo, okay? Sa House of Representatives, nag-hire ng consultant. And you know anong funny? Ang Diyos talaga marunong, no? Nag-hire sila ng consultant para sa bawat congressman. Ang una, ang sabi, 100 consultant per congressman. 100 consultant per congressman, tapos bumaba ata. Okay? So, eto, Martin Romualdez, iklaro mo to. Kasi yung sweldo nanggagaling sa office ni Yeda ng mga consultant na yan. Okay? Yung consultant na to, ano sila, ang turo sa kanila is to comment or post positive things about the administration, especially Martin Romualdez, BBM, and LAM. Okay? So, eto, maraming ko, alam to ng mga congressman, kasi may nakausap ang congressman, at, syempre, di ba, si Kong Dante, congressman din naman siya, di ba? So, anyway, to make the story short, nag-hire sila ng mga consultant kuno, kasi, ang sabi nila is, ang tawag dito, yun nga, mag-comment ng positive, tapos i-bash or labanan yung mga negatibong comment sa online, sa social media. Aside from that, is, hindi to fake news hindi talaga to fake news. Kasi, meron talagang tumawag sa akin, at saka makikita niyo yan sa HR, ang dami-dami nagtitraining dyan. Okay? So, ang pangalan nun, I Care, We Care. At eto pa, yung again, yung sabi ko, ang Diyos marunong, isa sa kaibigan ng anak ko, is nag-apply kasi he thought na a-applyan niya maayos na ano. Eto na yon, eto yung catch. O di i-hire ka, minimum mong sweldo per month 15,000, online kasi siya, di ba? Ngayon, ang gagawin nila is i-hire ka nila, may training yan, makikita niyo yan, i-check nyo, I Care, We Care. Ngayon, check nyo ngayon sa Facebook, I Care, We Care, kaya I always post it, di ba? So, sa huli, may slide, may presentation, may slide. Yung presentation and slide sa huli, ilalagay nila doon, is labanan ang negatibong comment or like, bastusin, siraan, something like that, na siraan ang Duterte, i-bash yung mga nagpo-post against the admin, pasukin ng mga accounts,
na mga pro-Duterte at dumidepensa sa Duterte. At siraan ang Duterte family. Yan, okay? So, you better check sa dyan, no? Nag-hire sila ng consultant, 100 consultant per, yun yung first 100 consultant per congressman. Okay? Para gawin yan. Kaya napansin nyo, all over, tas mga fake account, at eto pa, yung pag-hire na yan, may listahan yan. Basta, kaya nga maganda yan, whoever na uupo na bagong congressman, ang hamon ko sa inyo is imbestigahan nyo yan at alamin nyo anong purpose yan. Bakit kailangan mag-hire ng 100 or sabi yung 50-20 per congressman na consultant? Meron ho yung application, meron ho silang record dyan kasi nag-apply sila. And again, Martin, pakisagot to. Kasi sa office ni Yeda, tumatanggap ng sweldo. Okay? Okay. Okay, yun lang. So, para wag na kayo magtaka, i-check nyo ngayon na I care, we care. I-check nyo ngayon sa Facebook nyo. Marami yan. Marami nag-hashtag niyan. Tapos papansinin nyo, lahat ng nagka-I care, we care, tingnan nyo yung mga accounts sila, yung nagpo-post yan, lalo yung mga leaders sila, talaga admin ang mga post. Tapos makikita nyo, kasi pag pumapasok minsan sa account kayo, tapos i-attack ka. So, yun, okay? At dun sa mga congressman na kung gusto nyo manalo, magsalita ho kayo about it. Diba? Tutulungan ko pa kayo, kakampaign ko kayo. Kasi ang dami ko nakakausap, pero gusto ko talaga yung harapan. Ayoko ng duwag. Eto na. So, anong masasabi nyo dun sa mga taong, I just want to send a message out there to all those people who saying na ayaw namin sa China, yung mga pro-China kayo, mga Duterte or DDS, mga DD shit kayo na pro-China kayo, whatever. Okay, let me remind you guys, okay? Tumingin kayo sa paligid nyo. Tingnan nyo yung buong paligid nyo. Karamihan sa gamit nyo, made in China. Diba? Karamihan sa gamit nyo, made in China. Okay? Ultimo yung mga trolls, kayo, yung ginagamit yung cellphone, made in China. Diba? Alam mo yun, gawa sa China. Kasi ang mahal-mahal naman ng ang mahal-mahal ng, mahal ang iPhone, Samsung, or whatever. Diba? So ako, tigilan nyo yung kakasabi nyo na ayaw namin sa China. 'Di ba? Ayaw nyo sa China. Okay. Ayaw nyo sa China, baka hindi nyo alam, yung pinapasukan yung kumpanya, ang may-ari, ang investor, Chinese. Alam nyo ba na ang majority ng investors sa Philippines ay Chinese? Oh, okay. Wag na tayo lumayo. The C, may-ari na SM. SM itself, most of their products are made in China. Oh, 'di ba? Factories here. Nakadepende tayo sa mga manufacturing ng mga what do you call this? Raw materials natin galing sa China. Okay? So sa akin, before kayo magsalita na ayaw niyo sa China, tumingin kayo sa paligid niyo. Tumingin kayo sa paligid niyo kasi tingnan niyo kung wala kayong gamit na galing sa China. Okay? So, Ramon Ang is Chinese. Henry, mga C are Chinese. Datan, sila Philippine Airlines ay Chinese. Cebu Pacific, Gokongwei are Chinese. At marami pa pong iba. Kasi, nakakalimutan nyo na itong mga taong to is nakakatulong sa inyo na may lahi ring Chinese. Okay? Lahat ng produktong meron tayo, karamihan, ay galing din China. Okay? O, babanatan nyo ako. Sabihin nyo sa akin na pro-China ka. Hindi ho, may lahi rin ho akong Chinese. Okay? Hindi ko yan i-deny. Diba? So, diba? Parang ano kayo ang dami nyong sinasabi. Pero gumagamit kayo ng GCash. Alam nyo ba? Lazada, Shopee, nagsha-shopping kayo online. Diba? Huwag tayo magpaka-plastic at saka yung naratibo ninyo, lalo yung mga politician na yan na pro-China, diyan sa mga tumatakbo ngayon sa gobyerno na politician, isoli ninyo ang pera o donation or funding, campaign funds na binibigay sa inyo ng mga Chinese tycoon. Soli nyo. Kasi binabanatan nyo yung China, may lahi kung yan, mga Chinese. Alam nyo ba, tahimik lang ho yan, pero masakit ho yan sa kanila. Okay? Ngayon, another thing. Sige nga ho, dyan sa inyo, mga politikong nangahamon na wag iboto ang mga pro-China, Hindi naman to about pro-China, it's pro-reality. Mag-real talk tayo dito. Na tayo, lahat, karamihan sa gamit natin are made in China.
Kasi mura ho ang pagpapagawa doon. 'Di ba? Ang labor cost ho sa China ay mura, kaya nandun lahat. 'Di ba? Kita nyo at saka ang yabang-yabang kasi nung ibang nagko-comment diyan. Mas mayaman nga sa atin ang China, hindi nila tayo kailangan. So ang tanong ko diyan sa mga politiko diyan na nagsasabi diyan na pro-China, wag iboto. Kayo ho ba? Pag ho ba nag-pull out ang mga Chinese investor dito sa Philippines, kaya nyo ho bang saluhin ang mga mamamayang Pilipinong mawawalan ng trabaho? Yan ang tanong ko sa inyo. Ano hong gagawin nyo? Pag nag-decide silang biglaan na hindi na sila, what do you call this? Hindi na sila magsusupply sa atin or ihinto nila ang trading business with us. Ano hong gagawin nyo? Yun. So, kaya nyo bang panindigan? Kaya nyo bang panindigan? Yan, kapag nag-pull out sila sa atin. 'Di ba? So, wag tayong mayabang kasi look at us. Tingnan nyo naman, ikumpara naman natin yung, hindi ko naman iniinsulto yung Pilipinas, no? Pero nagsasabi lang ako ng totoo. Tingnan nyo naman, i-compare naman natin yung development ng bansa nila sa bansa natin. 'Di ba? 'Di ba? Tapos yung sinasabi nila dyan na, yung ang dami nagsasabi dyan na, bulok ang China. Bulok ang China, tingnan mo naman. Look at them, yung development nila, 'di ba? Yung development ng China, compare sa Philippines. Napaka-high-tech. Huling-huli na tayo. 'Di ba? Huling-huli na talaga tayo. Yun yung ano ko. Ay nako, grabe. So, kaya nga pilit silang dinadaon. 'Di ba? Napansin nyo ba? Ang Amerika ayaw sa kanila kasi may possibility na pwede silang lagpasan. Kasi ang sipag ho ng mga inchik. 'Di ba? Oh, diyan sa inyo, yung ayaw niyo ng China. Ayan, again. Itapon nyo na yung mga cellphone yung from China. Itapon nyo na yung mga gamit yung galing China. Sunugin nyo. Yung mga kaibigan nyo rin may lying check, huwag nyo na kaibiganin. 'Di ba? Huwag nyo na kaibiganin. Tapon nyo na rin. 'Di ba? Ang dami mga sasakyan galing China. O, 'di ba? Ginagamit natin mura. 'Di ba? Ang ating infra, yung mga binild nating mga buildings dito mostly na gumawa niyan at nag-invest yan. What do you call this? Chinese contractor. Oh, yung mga ka-tie up ng mga negosyo, mga hotel na magaganda, Shangri-La The Fort, Shangri-La Hotel. 'Di ba? Parang so anong pinagsasabi nyo? 1-3? So, 'di ba? So, saan tayo pupulutin pag ganyan yung tingin natin? Oh. Hindi nyo rin ba napansin? Lahat ng hinawakan ng Amerika, hindi umasenso. Pero lahat na kinolonize o hinawakan ng European countries, lahat umasenso. Hong Kong ang liit. Yung Hong Kong ang liit-liit. Pero tingnan nyo, napaka-successful. Sino ang dyan? Ang allies? British. Singapore. Wala akong tubig ang Singapore. Wala akong silang tubig. They get their water. Kaya ang mahalo ng water sa Singapore. They get their water sa Malaysia pa. Pero ang yaman. Sino ang nila? Allies sila? European din. Ang Pilipinas, ang dami nating natural resources, ang dami nating flat land, alam niyo ba na ang Bangkok, even ang Bangkok, tayo nagturo dyan ng yung papano, yung sa bigas, pagtanim ng palay, dapat tayo yung magaling. Napag-iwanan tayo. 'Di ba? Napag-iwanan tayo. So bago natin pintasan yang sila. Okay, naintindihan ko, we have some problem. 'Di ba? We have some problem with them. Pero hindi nila tayo kailangan. So, wag tayong mayabang. Kaya ikaw, na troll, or sino ka man na politician na nagsasabi na wag niyo iboto ang pro-China people or mga taong nagdidepensa sa China or something. Ako, I'm not defending. Wala akong dinidepensahan dito. Ang dinidepensahan ko, yung katotohanan. Let's be all realistic here. 'Di ba? Let's all be realistic here. Hindi tayo kailangan ng China. Ikaw, politician ka, na nagsasabing ayaw mo,
iwanan mo na rin yung kaibigan mong inchik. Itapon nyo, sunugin nyo rin yung mga Chinese na ano nyo, nagamit nyo dyan. I-boycott na natin. Totoohan na natin to. Hindi yung puro drama tayo na magdadrama-drama, pro-China, ayaw namin sa China. I-cut na natin yung ties natin sa trading. Kaya ba natin? Kaya ba to ng gobyerno? Kasi non-stop yung issue nyo eh. Ang yayabang nyo eh. 'Di ba? O yun, isoli nyo. Yung mga tumatakbong kandidato nga, isoli nyo yung funding na galing sa mga Chinese tycoons. O ayaw nyo sa Chinese. Sa mga trolls, tapon yung mga cellphone yung made in China, tapon yung mga gamit nyo dyan sa bahay nyo na galing China, damit nyo, panty nyo, whatever, tissue nga from toothpick, dun pa rin galing eh. Diba? So ano, nakakainit ng ulo, alam mo yung napaka-bobo ng comment, sorry wag na, hindi akong sorry, bobo talaga. Tumingin ka sa paligid. Diba? Sino mas mayaman? Sino mas okay ang pamumuhay? China o Pilipinas? Sino may better government? China o Pilipinas? O bakit doon? Asensado sila. May death penalty. May death penalty. Talagang hindi kinukonsinti ang mga Hindi kinukonsinti ang, what do you call this? Hindi na kinukonsinti ang korupsyon. Pag may nahuli, wala. Oh, yun, si Tolentino, di ba? Wala naman yung loyalty yan. It's, the saddest part with politician na desperado, sasabihin na lang lahat. Sasabihin na lang nila lahat para manalo sila. Ako wala akong believe dun sa mga walang paninindigan na politician. Lalo na yung mga hindi, katulad siya, nakaupo, di ba nakaupo siya? O bakit di siya nagsalita tungkol sa GAA and BICAM? Di ba? Bakit yung mga tumatakbong yan, tahimik ang bibig sa GAA at BICAM? O, iboboto nyo pa ba yan? Huwag yun na iboto. O, like sila ang Tulfo. Yung Tulfo, ang tapang-tapang. Akala ko nga sila yung unang-unang magdedepensa sa BICAM eh. O, anong nangyari? Kibit balikat. Hindi nagsasalita. 'Di ba? Alam mo yung kibit balikat, hindi nagsasalita. Anong gustong topic? Walang kakwenta-kwenta. Issue ng pamilya na nag-aaway na mag-asawa, kabet, mga ganun. Grabe. Hay nako. You know, diba? It doesn't make sense. Look around you. Gamit mo China. O yan, yung mga, ayun, may nagsabi dito. O pag nagsasalita daw yung mga politician, mga taong nagsabing wag daw bumoto ng pro. Hilain niyo daw yung mic kasi ultimo yung mic galing China. Totoo naman, diba? Diba? So, yun, again, kung talagang ayaw ng gobyerno natin sa China, stop the trading business with them. Kaya ba natin? Sa mga politician na nagsasabi na kaya natin, na ayaw nila ng China, paalisin nyo dito yung mga investor na Chinese. Paalisin nyo. Diba? Hindi yung, ang dami nyong kudan, dami nyong alam, pero wala naman kayong ginagawa. It's just a clout. Diba? Gusto nyo lang mapapag-usapan. Kung totoo yung sinasabi nyo, pag-usapan natin yung totoong problema ng bayan. Yung GAA, yung BICAM, pagnanakaw, abuse of power, yung freedom of speech na hindi nyo binibigay kapag sa side ng gobyerno, ibubuli ninyo ang mga nagsasalita against sa gobyerno. Diba? So, again, kayo dyan, yung mga nagsasalita dyan na ayaw na niya China, shut up. Kausapin nyo ako at birahin nyo ako na pro-China ako kapag wala na kayong gamit na China, made in China, hindi na kayo gumagamit ng GCash, hindi na kayo nag-entertain ng Shopee, hindi na kayo nag-aano ng Lazada, hindi na kayo pumupunta ng SM, hindi kayo pupunta ng, what do you call this? Hindi kayo gumagamit ng TikTok, na anything connected sa China. Diba? Basta, tumahimik kayo, walang kwenta yung naratibo nyo. Walang sense, napaka-bobo ng inyong naratibo. Kasi, una, hindi tayo kailangan ng China. Kailangan natin sila.
Oh, di ba? O, may nag-comment, tama, may-ari ng Jollibee is Chinese, may-ari ng Chowking, Diyos ko, Panginoon. Saan tayo pupunta? Di ba? O, paalisin nyo. Sige nga, paalisin nyo. Yung mga, may ano, ayaw sa Chinese eh. Di ba? Paalisin nyo dito yung mga Chinese investor, kaya nyo? Puro kayo comment na ayaw nyo ng China. Pero hindi nyo alam, when you say ayaw nyo ng China, sinasaktan nyo din yung mga may tsahaling, may lahing inchik. Grabe. Tapon nyo na yung kaibigan yung Chinese din. Tapon nyo. Diba? Huwag nyo nang kaibiganin. Huwag nyo nang entertainin anybody who owns the Chinese company. Huwag kayong kakain ng Chinese food. Huwag kayong magstay dyan sa mga hotels na pag-aari ng Chinese. Huwag kayong mag-casino. Diba? Let's be real. Maging realistic tayo dito. Diba? Huwag kayong papasok-pasok sa account ko tapos sabihin nyo pro-China. Eh yung phone ng gamit mo, engot ka, na troll, eh made in China, tapon mo yan, palitan mo ng iPhone. Akaloka. Puro kayo ganyan. Dami yung sinasabi. Basta all over, tsinelas, panty, plato, kutsara, lahat, ilaw natin sa bahay, semento natin na pang-build, pako, lahat ng gamit natin. Kulang na lang pati yung, actually, umiikot naman yung hangin sa buong mundo. Diba? Oh, paano yung yung mga OFW na nagtatrabaho sa Taiwan and China? Ay, Hong Kong. Pro-China na rin. Hindi ka, so, tayo pala, pag pumunta pala tayo sa China, or pumunta tayo ng Hong Kong, pro-China na rin tayo. Hindi na tayo pwedeng pumunta doon. Diba? Meron din naman nung nagte-training sa atin sa China ng mga military troops eh. Ganun ho kasi yun eh, diba? Yan eh. May mga seminars na ginagawa, pumupunta din naman ho doon. So, tigilan nyo. Lahat tayo, karamihan sa atin, nabubuhay, muhinga tayo. Lahat, ang pillowcase na hinihigaan nyo, pillow na una na ginagamit natin, sabon, made in China. Diba? Ang pinagsabi sa Divisoria, lahat, karamihan made in China, most of it. Damit natin, made in China. Yung mga manufacturer, mga damit ng mga mga retail company dito, pen shop, bench, most of them, dun din nagpapagawa. Grabe. So, sa mga nag-i-impluwensya na, di ba, kita nyo, kaya may kidnapping, kawawa yung mga Chinese. Pinag-iinitan sila. Exactly. Talagang bobo yung nagsasabi nun. Kasi look sa surrounding. Kung wala kayong gamit na made in China. Ang dami-dami yung kuda, hindi nyo alam, nakakalimutan nyo, na ultimo yung damit na sinusuot nyo, yung ginagamit, yung pagkain na kinakain nyo, most of it made in China. Oh. Grabe. Grabe kayo. Kung talagang ayaw nyo, stop the trading business sa China. Sa mga politician na mayayabang na binabanatan ng China, saluhin nyo ngayon. Saluhin nyo ngayon yung mawawalan ng trabaho pag dumating ang time na piko ng China sa atin at i-pull out nila ang trading business with us. Good luck to us. Diba? Saluhin nyo yung mawawalan ng trabaho mamamayang Pilipino. Tapos again, isoli nyo na yung mga campaign funds na binigay sa ng mga may lahing inchik. Diba? I-boycott nyo lahat. Connected to Chinese. Diba? Nakalimutan niya. Alam nyo ba, even ang Chanel, yung mga skincare, Elizabeth, whatever, sa China ho ginagawa. Hermes ginagawa rin sa China. Oh. Ang kotse doon ng mga high-end ginagawa rin sa China. Kaya sila mayaman, kasi masipag sila. Tayo, mayaman tayo sa magnanakaw na politician. Kaya dapat palitan na ho natin ng mga bago, lalo na yung hindi mga puppet, hindi kayang kontrolin.
at may boses na malakas ang loob magsalita, ipagtanggol kung ano yung tama at nararapat at huwag mamulitika. Rather, pag-usapan natin ang pagnanakaw ng bansa, ang maling ginagawa ng kapwa nila politician. Kasi pag tumakbo ka bilang politician, hindi ka pwedeng kaibigan or pamilya. Grabe. Oo, tama pala yung iPhone made in China din yun. Kaya nga naglabas sila ng sarili nilang phone eh. Diba? So, wag tayong mayabang. Di tayo kailangan ng China. Kailangan natin sila. Kailangan natin sila because most of our products and raw materials sa mga factory natin is galing po sa kanila. So, yung naratibo ninyo, bago kayo magsalita, isipin nyo kung ano yung consequences na mangyayari kapag sila nagdesisyong i-cut nila yung ties with us. And lumipat sila sa ibang lugar. Makipag-tie up sila sa ibang lugar. Mayaman sana tayo kung hindi lang nagpapayaman ang mga corrupt na politician or government official. Maraming salamat po.